I'm Ging. I'm Kat. And I'm Pao. And you're listening to the 1% Marites here in Sydney. Your number one source of chismis, word spreading. I love it. This I week, love no? the energy. This week parang ang daming ganap ni Kat. Siya lagi may ganap eh. naman. Oo, ikaw lang naman lagi may ganap eh. Well, may access na kayo sa calendars ko, di ba? Yes. Yeah. So nadja-judge niyo ba ako? Busy nakalagay. Busy. Busy tapos na ginagawa. Hindi ko alam. Nakakulong lang sa room. Oo. May kausap palagi. Huwag niyo na alamin yung ginagawa ko. It's none of your business. May phone calls. May phone call. May phone Yeah. pals. Okay lang. And excited ako kasi yung podcasting natin, minsan ito na lang din yung ginagawa ko na parang, I don't have to think too much. It sounds bad. Pinag-iisipan naman namin. Pinagpaplanuhan namin. Dahil dyan, meron kaming 101 questions para sa'yo ni King. Para mag-isip ka. Girl, ang dami ko ng meetings today. Wag muna. Number Bangayin niyo one. muna ako. The joke lang. Proactive. Ano bang pinagkakabisihan mo this week? Well, ayun na nga. I realized, 2025 na pala talaga. At first, medyo in denial pa ako. Na parang, Hindi pa bukas na, 2025. next week na. Tapos wala, sunod-sunod na yung emails, yung calls, mga messages sa Facebook. Ay, naku, non-stop, girl. Tapos may bagong app akong ginagamit ngayon. Diyos ko, napaka-busy. Oh, yes. Grabe yung Oo. community dito, ang active. Pero tanggap mo na, 2025 na. Tinanggap ko siya kanina lang. Ako na-stuck pa rin ako eh. Asan ka ba? Nandun ako sa 2008, college days. Layo. Ay, ang layo naman. Yung edad ba ko, yan? ganun pa din. Yung itsura ko. Kasi bata ka pa din. Hoy! Hindi. Kalma lang Hindi tayo. nag-grow. Nag-grow. Akala ko. Nag-grow. Oh, wag sukatan tayo. Nag-grow. Na joke lang. Anyway, Oo nga, ang tangkad mo, no? Nag-grow. Di ba? 5'8 ka? 5'8", nagpapa 5'8". 5'8 din, nagpapa 5'6. Nagpapa 5'8", para mas malaki ang kita. Iba'y 5'6", iba'y 5'6". O kayo ba? So, marami akong ginawa this week. May access kayo sa calendar ko. So, it helps me kasi alam nyo na pag sinabi kong busy ako, may ginagawa talaga ako. Hindi yun excuse Pero, pag kailangan nyo ko, I'm always available. Aww. 24/7 pa din. Yan naman ang gusto ko sa inyo pag tinatawagan ko kayo eh. Oo. 2 ring lang. Sagot agad, di ba? Oo, ganun talaga. Grabe, nagpapanik. Pag ikaw kasi tumatag, nakakapanik eh. Nakakapanik ka, girl. Ano kaya yun? Bakit? Just worried about you. Para oo. We're just worried about you. Tandaan nyo, okay tayong tatlo. Huwag natin sa, sa mga badlang tao. Ang sa akin lang kasi, di ba, yung mga tao these days, hindi naman na sanay sumasagot ng phone or they prefer text. So, minsan tuloy, kapag may tumatawag, parang feeling ko, oh my God, baka urgent or may emergency, sagutin nyo na. Like yung cousin ko, pag si cousin nyo tumatawag, kahit anong oras ng gabi, hindi ko talagang hindi ko matiis yung hindi sagutin. Kakababa mo lang anong call niya kanina. Sa Diana. Wala naman niya na yan. Anyway, ayun. Ikaw ba, anong pinagkabisihan mo this week? Trabaho. Trabaho, tapos kumain, ganun. Pero kasi, kaya kumain, kasi sinusulit ko na lang yung last week of kain ko. Pero, lang yon like 4 days or 3 days. 3 days dun sa isang buong week na yon. And then 3 days dun, the next 3 days, nag-OMAD ako. Nag-try ako mag 1 meal a day. Ang hirap pala. I mean, ginawa ko siya dati. Pero pag bumabalik ka, like, ang tagal mong nawala doon, tapos binalikan mo siya. Ang hirap ng ibalik ng dati. Hindi na katulad noon, yung nararamdaman mo. Hindi So, na kami second okay. chance is not Wala, the same. oo. It's not the same, pero sabi nila, it's sweeter this time around. Yung medyo maharot-harot na. Maharot. Mamonay-monay. Maharot-harot na siya. Sino? Maharot na. Eto, sige, busy rin to eh, di Ano ba? ba? Ano ba ginagawa nito? Oo. Dami ganap yan eh. Same lang. Hindi na ba nag-update? Kasi minsan ako yung busy text sa group chat, diba? Natrabaho 16 hours a day. Nag-work. Work. Ano? 12 hours. Ay, 12 lang pala. Hindi, 12 hours. Tapos no Friday, 16 hours. Busy talaga.
sinulit ko na din. Kasi 'di ba, alam mo naman, bawal na ngayon na mag-overtime kasi Hindi ko alam. ang dami nating ganap. Kailangan start na nung giving your 100%. 101%, Dalmatians. 'di ba? Parang nabasa ko 105%. Ha? Tapos may Okay. bonus na extra 5%. Yun, kaya Uy. naging 105. Okay. O, sige. Pag naka sige. 100 ka, magiging 105 ka. Guys, hindi nag-work yung brain ko. Wait. Wala mo ng maths. Hindi ako makapag-girl maths. Wait. Sige na, holiday naman bukas. Wala Yeah. mang pasok bukas eh. Wala ba kayong pasok bukas? Wala. Wala. Holiday. Bakit papapasukin mo? Ako gusto ko pumasok eh. Ay, ayoko. Dami kong gagawin. Backlog. Pasok lang, walang labasan. Ganon. Oh. Pasok lang, pero hindi magtatrabaho. May ganun. Bakit may ganun? Pumapasok pero hindi nagtatrabaho. Hindi natulog. Hindi tamad. May mga ganun. Pero wala sa ating ganun. Pero may mga ganun, no? Oo. Ay, ayoko maging ganun. Kasi kung tinatamad ka, huwag ka na lang pumasok. Ikaw ba, kung meron kang kaibigang ganun, sasabihan mo siya, uy, wag ka namang ganyan. Magtrabaho ka. Hindi. Di naman ako nagpapasweldo sa kanya. Ayaw mo lang siya. Kung sa akin siya nag-work and friend ko siya, okay. Pero yung trabaho niya napupunta sa'yo. Pag sa work, ibang usapan yun. But Uy, yeah. pinapasa sa'yo yung mga trabaho niya. Ay, ganyan. Magkakapasa ng trabaho. Oo. Pero okay yun na natanong mo kasi 'di ba yung fitness program natin ngayon, we're working together as a team. Yes. Yung push-ups ko, kunyari, may 100 push-ups ako, hindi ko nagawa for the wow. week. What? Ibibigay Alam ko na sa'yo. sasabihin mo. Okay lang. What? Okay lang. Sabi ko, Pao, tinatamad ako, ikaw na muna. Sampaling kita. So gagawin mo 200. Oo. Oh my God. Tapos yung calories pa, di ba? Yung kinakain natin, magka-calorie counting tayo. Sabi ko, Pao, kailangan ko na extra. Ano, 300 na lang kakainin ko? Yung extra 100 calories sa amin na lang. Girl, hindi lang init na. Baka maging killer na ako noon. Sana pwede ba ganun? Pwede ba? Siyempre, hindi. Hindi, di ba sabi ko kanina, parang kailangan mataas talaga yung score dapat. Starting. Kung merong backlog ka man for like a day, at least hindi bababa. Oh, kasi hindi guys, para magkaroon kayo ng idea. At lang to, may ginagawa kaming program ngayon. Well, magsa-start kami ng program which is both mental, emotional, and physical. Oh, diba? It's a holistic transformation. Holistic transformation. Oo. Yes. Siyempre, para makita natin if we are achieving results because that's the only way for us to really see kung effective ba yung ginagawa natin, di ba? Just like with most things, talagang kailangan i-measure natin, i-track. So, marami kaming gagawin in the next few weeks na talagang magkakasubukan yung friendship natin and sa mga iba nating ka-team, di ba? Kasi talagang hatakan pataas, hilaan tayo, hindi yung Hindi dinadrag pababa. yung each other pababa. Oo. No to crabbies. Tapos yung board, scoreboard, no? Yung all green. Dapat ma-maintain ng all green. Pero minsan, naiisip ko, kakahatak mo pataas ng tao, nahahatak na siya pababa. Paano yun? Possible yun eh. So for example, ako, or ikaw na lang, ikaw ginagawa mo 100%, kayo ginagawa nyo 100% nyo, no? Tapos ako, parang hirap na hirap ako since hindi naman, ang tagal kong nag-stop, hirap akong bumalik sa dati, you know what I mean? And then, kakahatak nyo, uy, gawin mo na, kakakulit. Parang ako, nadadrag down tuloy ako na parang, ay, ako na nga, nawawalan na ako ng gana. Paano Ba't ba ganun ka ganun? ba? Ganun ka ba? In real Siyempre life? hindi. Nag-example lang tayo. In real life, wala akong pake. Oh! Ay, totoo ba? Hoy, bakit nandyan pa rin kayo? Dito na ako. Tayo pala yun nasa ilalim. Well, may mga bagay talaga na, may mga situations na feeling ko mangyayari yan na kapag yung iba ahead, kasi di ba teamwork? So, kapag yung iba ahead, tapos may naiiwan, feeling natin, the more na nag-nudge tayo sa kanila, the more na mamomotivate sila. Pero kung ikaw, wala ka dun sa mood or stress ka sa work or you're going through something, konting nudge lang sa'yo para ka sumasabog. Oo, nai-irritate And you're going ka. to be like, oh my God, just leave me alone. Like, let me do this thing on my own. I don't need your nudge. I don't need Lalo your help. na, kung nagda-diet ka, nag-iinit talaga grabe. ulo mo Oo, yan. Pag gutom ka. Next level yung mood swing mo kapag dinadrop mo yung calories Naranasan mo. mo na yun. Oo naman. One time, di ba nag-juicing nga ako 4 days instead of 5. So kapag sinabing juicing, wala talagang solid food. It's just water
coffee. I think I'm allowed to have black coffee and then yung juice lang. Eh may mga ka-work ako na I'm supposed to get a report from them. Tapos lagpas na nung cut-off, hindi pa rin sinisend. Nagpa-meeting talaga ako. Bad Ay, trip dahil- ako eh. Kasi nga, hello, ako ba naman na, 4 days na akong walang kinakaing solid food. But usually, I wouldn't explode like that. Yung patience ko usually mataas. Pero kapag may mood swings ka na, parang hindi mo na alam minsan nangyayari sa katawan mo, tsaka yung mood swing mo talagang Parang, magagalit ka, irritable ka. parang ano yun eh, pinapatawag ko kayong lahat. Dahil mainit ang ulo ko. Mag-meeting tayo kasi bad trip ako. Can you trick yourself na parang this time, ibang approach? I think Kaya I mo can. Of course. I'm working on myself, guys. Oh. Kaya mo yun. naman. Kasi Kaya ako naman. ganyan din problema ko pag O gutom yung tatanong ko eh. Kasi di ba ang laki din ng changes sa'yo simula nung naging fitness enthusiast ka. So, paano mo ginawa yun? Like, syempre, magkaka-mood swings ka, kaka-diet mo, and then yung ang hirap-hirap ng workout, mga ganun. Paano mo na? Sa akin gutom, mainit talaga yung ulo ko. But at the same time, it takes practice talaga. You're repetitive. So pag ginagawa mo siya paulit-ulit, yung katawan mo, para na-adapt din niya na, oh, eto na yung, parang nag-i-store. Paano yung mainit ang ulo? Pakita mo nga sa amin. Hindi talagang ayoko nung may kausap, naiirita ako agad. Alam mo yun? Konting lang sa akin. Pag nasa labas ako, magugulat na lang sila, bakit ang init ang ulo mo? Kasi But si Cathy, di ba nagpapatawag ng meeting? O pag ikaw mainit ang ulo mo, anong ginagawa mo? Hindi ako nagsasalita. Baliktad naman. Siya hindi nagkasalita. Hindi ako nagsasalita, pero alam na nila yun na, bakit bigla ka na nang hindi ka nag-i-interact or hindi ka nag-i-engage. Kahit sa anong mga questions or may sinasabi sila, like wala akong pakialam. Alam mo yun? So, yes. Ganun yung mga paggutom. Oo. Ikaw ba, paggutom or paggalit? Or pag mababa yung calories mo, anong ginagawa mo? Ginawa ko yun dati. Diba nag-keto nga ako nun for like 8-9 months? Grabe yun, T. Alam mo yung, dahil pandemic pa nun, working from home ako nun. Nakakulong lang ako sa kwarto buong araw. Bababa lang ako to get food or, mag-prepare ng food ko na kailangan pa is swak dun sa kind of diet na ginagawa ko that time. So may mga times na, mo yun, pagbaba ko, titingin pa lang sa akin yung kasama ko sa bahay. Titingin mo. Ganun. Maldita. Titingin mo. Kakain ako. Kaya ako nandito. The joke. Ay, grabe, ganun ka talaga. The joke lang. Ay, malala, Mabait nako. ako. Maldita. Hindi. Hindi naman sa ganun. Pero may times na kunwari, yung kasama ko sa bahay, sasabihin sa akin, uy, kumain ka nga. Kumain ka naman. Ang payat-payat mo na. Sasagot ko, nung mataba ako, sabi niya mag-diet. Ngayon, nung pumayat ako, ang payat-payat ko na. Saan ako lugar? Oo nga, no? Actually, Diba? good point yan. Yung, sinabi mo yung mga tao na mga nagko-comment ng ganyan. Yun nga. Like, let's say, for example, sa friends naman, no? Yung, di ba? Ganyan din mga friends mo eh. Like, paano yun? Are they supporting you or minsan parang ang weird lang na ganun sila mag-comment? Iniisip ko ako may nag-comment pa sa akin na friend ko na gano'n eh. Kumain ka na. Actually, yung mga mga kaibigan ko naman is kung ano yung trip ko sa buhay, okay naman sila with it. Support lang. Support lang. Parang bahala ka dyan. Kasi may kanya-kanya kaming trip eh. May yung mga kaibigan ko na nung nasa Pinas pa ako nung time na yun. Pero nung time na yun, uso TikTok eh. Di ba? TikTok. Kailangan maganda ka sa TikTok na. TikTok. Kaya talagang lahat kami nagpapapayat. Oo. So, hindi ko naman sinasabing nagti-TikTok ako, no? Pero yeah, may account ako dun. Ano pangalan mo doon? Secret. Gumagamit ka ng ibang Pero account ang payat mo. ko dun, girl, sobra. Grabe, effective sa akin yung ginawa kong diet before. The thing is, naging lax ako. Bumalik ako sa dati. Siyempre, daming things na nagko-contribute and yung excuses mo not to do things na ginagawa mo before. So, yeah. Pero yung when it comes to pagiging mainitin ng ulo, yes, nandun talaga siya. Kasi nagbabago yung hormones mo. So kapag hindi kami nagpa-podcast, alam nyo na. Oo. Lahat Pag hindi kami kami nag-i-story. Magkakagulitan na lang. Actually, part ng nung program na to na gagawin natin is ang sabi nung coach is you have to delete your social media app.
parang hindi feasible Sang-ayon ka for ba me. dun? Hindi feasible for me. Ano nyo dun? Take nyo dun? For me, if you're using social media as a distraction and you're just consuming all the time, delete it. So ako, for me, deleting it now, baka hindi siya practical or feasible for me. Pero I can reduce my screen time so that hindi ako masyadong nag-i-scroll. Kasi nabibiktima din ako niyan yung may gagawin ako, may i-check lang ako, tapos maya-maya nag-i-scroll na naman si ate. Ang I'm so dumatagal, no? guilty of that. Tapos, syempre, part of my community projects, I need to spend a lot of time online. Tapos may mga nagre-reach out din sa akin recently. Oh my God, kwento ko later. And Pero nakikita sabi nila you don't ako have to online. naman kung may businesses ka or ano. Yeah, if you actually use it for your use it for- business oo. projects, it's okay. Yeah. Pero acknowledge natin na talagang lahat tayo guilty of Oo, social media doom distraction. scrolling. Oo. Siguro yun nga, sinasabi lang niya na kasi mas madidistract ka talaga when you have a lot of social media on your phone, di ba? Unlike now, meron silang sarili nilang app, di ba? Yeah. Na you can only see kung ano yung ginagawa mo ngayon. Di ba? Yeah. Kasi you can really fall victim to spending way too much time consuming. Pero kung nagke-create ka or nagko-contribute ka, nag-share ka ng mga positive content, you use it to encourage and connect people, basta bigyan mo lang yung sarili mo din ng limit. So, 1 hour lang during your lunch break or kunyari, di ba may na-meet tayong friend, sabi niya, on Mondays or Tuesdays, basta may certain days of the week, hindi siya nagpo-phone. Tapos kung magpo-phone man siya, during lunch break lang. Kasi gusto niya rin mag-set ng she wants to be a role model sa team niya. Kaya hindi ka talaga yung nagpapadistract basta-basta, lalo na during work hours. So, i-ano natin yan. I-goals natin yan. Yes. So, yung pag-uusapan natin today, guys, is how you make friends as an adult. So, bilang relatable to kasi lahat naman tayo siguro dito. Well, kayo, adult na. O ikaw din na, wag ka. Papanggap ka, no? Ay, ano daw siya? 12. Nasa 2008 daw siya. Ang layo. How old were you then? 2008? Hindi nalaman nilang lahat. Hindi nag-work yung girl maths ko ngayon eh. Bulong ko sa'yo mamaya. 2008? Ay, parang ano yan? Fourth year high school. Feeling ko. Nakakainis to. Tama siya, no? Hindi. Younger. Basta yun. Anyway. 2008, fourth year high school. Oo. Or college na. College na yan, college na. Yun yung sigaw ni Pao when you were young, no? Yeah. So, bakit nga ba tayo napunta sa topic na to? How to make friends or how do you make friends as an adult? Adults. So kunyari, ito, bigyan tayo ng bigyan ko ng scenario. So, for example, Ging, nasa pumasok ka sa school, no? May course kang tinake. First day mo. Tapos may mga nag-uusap-usap, hindi mo lahat kilala, pero nasa isang table sila. What are you gonna do? Ako siguro, kasi hindi din ako parang, wala. Hindi siguro ako pupunta. Are you not gonna make friends with them or Hindi. introduce yourself? Hindi. So tipong shy type, gano'n? Shy type talaga ako. And I don't make friends. Parang, di naman sa mayabang ka. Like, my energy is they're the one coming na parang sila yung gusto makipag-friend sa akin. Alam mo yun? So, kasi minsan parang, I don't know, siguro, yun nga eh. When you have a good intention or good heart, you don't have to ask them to be friends with you. Yun nga, sila yung pupunta. Nasisilip nila yung puso mo. Parang kaluluwa. ganun. Hindi ko alam. But paano ba? Like siguro, kung sasabihin ko na kung gusto ko makipag-make friends, alam lang, siguro simple talk. Or hi, hello muna. Kasi hello. Hello. Hi, hello. I'm Ging. Ay, hello. Sabay, talikod ka na, no? Ano ba yun? I swear. Oh, weird. Ate eto yung kwento ko. Parang Sige. high school ako, first year high school. Di ba nga nakwento ko to sa first podcast ata, second recording episode natin. Like, kumiyak talaga ako every time papasok ako ng first day of school. So kasi, takot nga ako sa mga tao eh. Takot ako sa mga pag-friends. So yun yung yung fear ko. So, I don't know how, but siguro it's different na ngayon. So, yun na nga, kinikwento mo na nung
high school ka, naiiyak ka pag first day of school, no? Kasi nandun yung kaba, nahihiya ka. Pero now that you became an adult, ano nang nafe-feel mo? Like, how do you approach people? Ayun nga, siguro, mahilig ako sa yung nafe-feel. So, minsan may nafe-feel agad ako sa tao na, oh, I like this, I like he or their energy. Alam mo yun? O parang So, kailangan ko tong kausapin tong tao na to. That's how I make friends. Parang ganun. Pero kung nafe-feel ko pa lang sa una na, I don't think magkiklik kami nitong tao na to. And then, hindi ako mag-start nung conversation. May ganun no? Oo. Pakiramdaman. You're vibing the energy. Oo. It's all about the aura. May ganun ka rin ba? Naorahan mo yung tao? Oo, may sixth sense ako. May likong aura to Sixth sense. Aura ako. Meron ganun. akong bolang kristal. Pinifeel ko muna, tapos tinatapat ko sa tao. Kapag pink, okay. Ayun ba yun? Ay, sorry. Ito pala. Bolang kristal. Oh. Gets ko yung sinasabi ni Ging. Because when you're an adult, na parang iniisip mo, you already have this skill of reading the room. You're either reading the room or nire-read mo yung aura. Ano ka, parang may pagka-clairvoyant. Kasi nga may intuition ka lang minsan. I mean, for me, first impression is not always right. Sure. Oh. That person could just be having a bad day and then yung medyo grumpy look na parang bad trip sila, ayaw din nila makipag-usap. But it doesn't mean na hindi magkiklik kung mag-e-effort ka. Yeah. But, you know, I think yung sinasabi naman ni Ging, you're talking about yung first impression. Oo, siguro. Oo. Yeah, when you're new to a class or you're new to a group, parang pakiramdaman muna kayo, diba? Oo. Kasi ang hirap naman na parang masyado kang pabibo na. Oh, one of our friends. May mga ganong energy Si yung, Pao. Yung unang-una pagpasok sa room. Sabi ko na-judge na naman ako nito. Ikaw na ikaw yun. May ganong energy na pagpasok sa room. Hi! Ano yan? Ako nga pala si Pao. Hindi mo na ako gumaganyan, oy. Sino may gagawin kong pangalan? Si Cathy. Usually, seryoso. Paano ka? Paano ka pagpasok sa room? May pa-handshake? Oo, bakit? Uy. Ganun sa So corporate. professional. Ganun kasi. Tapos di nila alam, baliw pala ako. Sila may lumala. Pero actually, yung kape ko. Pero actually, hindi naman ako nagja-judge. Like, I talk to everyone. Lalo na sa work, kunwari, kailangan kong tulong. Hey, hi, I saw that you're really good at doing this. I just would like to learn more from you if, you have time. So You can kung teach me si how, Ging, she wants other people to approach her. Ganun siya yung parang, hindi ako yung mauuna. Dapat, dapat kung gusto mo talaga akong kausapin, lumapit kayo. So ikaw opposite. Siguro. Well, ako naman kasi, lalo na kung, hindi mo naman alam Like, kunwari, mukhang galit to pero I don't care. Kasi, ang hirap naman i-judge mo siya na nakikita mo pa lang na mukha siyang galit na agad. Itatry mo muna, parang itetest mo yung waters, o chikahan ka. Kung talagang galit siya, lalabas naman how she talks or how she, reacts dun sa sa pag-approach mo sa kanya. Pero ikaw ba? Ikaw ba yung unang mag-a-approach? Yeah, why not? Okay. Lalo na ako, You don't mind it? Ang hirap kasi So siya yung awkward. nagbe-break ng hirap ice. break the ice. Oo, Yes, break the kapag ice. ka kasi parang ang awkward nung room, ganun na lang. Para ako nagkaka-stiff neck pag ganun Wala ka nang gagawin, hindi ka na Ang daldal ko kaya pag nasa work ako, kaya hindi ko natatapos yung work. Joke lang. Totoo ba? Hindi, syempre, magaling tayo mag-multitask, girl. Kaya, chika-chika, tas ganun. So nakatingin ka sa kanila sa type ko, no? Kaya maraming mali. Kaya ka OT ng OT. Chismosa. Chismosa talaga. Chismosa. Hindi, joke lang yun. Marites. Joke lang yun. Sa ikaw, Ako, paano ka makipag-friends? Paano kaya to? well, naturally kasi introverted ako. Alam mo yung pinaka-disadvantage sa akin is yung kilay ko. Kasi, syempre, ang ganda-ganda naman talaga ng kilay ko. Pwede nyo i-zoom. Pero disadvantage siya. Kasi unang impression sa akin ng tao, ang taray-taray ko daw. Kasi Maldita. mukha daw ako maldita, ganyan. Tapos, syempre, parang ako, like, people like Ging na parang, mukha naman maldita to, ayokong kausapin yan. Parang na-judge ako na parang, uy, friendly naman ako. Yung kilay ko hindi friendly. But I'm actually pretty friendly. Although,
Pity friendly. Kinakabahan ako sa mga ganyan, yung making friends, lalo na as an adult. I would say may mga times pa din na nagkikick in yung what would people think of me. So, usually, how I would go about it is I need to feel confident in my own skin. So, kunyari, may pupuntahan ako tapos uncertain ako who will be in the room or baka isa lang yung taong kilala ko or maybe less than 5 people. It's a small group. Ako, usually ang gagawin ko talagang magpe-prepare ako para lang confident ako sa sarili ko humarap. Kasi kapag hindi ako confident, it really affects how I interact. Yep. So, kunyari, last week, may birthday akong pinuntahan, yung birthday ni Bjorn, yung coach namin. And konti lang talaga yung kilala ko doon. Maybe 2 or 3 people. And then, the rest of them na nagbaband or yung mga musikero, I don't know them. Girl, sigurado ka ba? Nakita ko yung story mo, kumakanta ka, rarakrakan ka. Kaya nga. Like yung confident, yung ano niya talaga. Pero at first, hindi naman ganun. So, parang vina-vibe ko yung room, tapos parang diba? nag-small talk lang ako, tapos kumakain lang ako, ganyan. So, at first, hindi naman yung parang, hi, I'm Ka, tapos parang talagang pabibo. No, it's just like, I like talking to the people, yung mga small conversations lang muna. Tapos, si Bjorn, tinawag niya ako, sabi niya, oh, Kat, ano na, kanta na tayo, huling sayaw, ganyan. Ni-request ng birthday ba? Ano sasabihin ko? No. Tapos, yun nandun na ako, since feeling ko parang kahit pa paano, medyo parang vibe ko na yung room. Then, I can actually become Be you. unleashed and I can just be me. And then, wala na akong pakialam kahit mukha akong cringy sa ginagawa ko. Kasi, I'm not really there to like be everyone's friend. I'm just there to have fun. Kasi kapag iniisip mo na pupunta ka sa party or sa event, tapos iniisip mo, I have to make friends, parang, dude, that's putting too much pressure on yourself. Because you don't have to be friends with them. Like, you can literally just connect on social media or just connect in person. And kapag natural kasi yung connection nyo, mag-a-add kayo sa socials eh. Uy, ano ba? Ano ba Instagram mo? Ano may Facebook ka ba? Like that night, maybe I spoke to a few people, pero two people lang yung nakausap ko na matagal, the whole night. Kasi doon ako sa kanila connected. And then one of them, she said yes to guesting. Oh, nice. Oo For nga. our Valentine's Day episode. So, malalaman niyo yan nice. very soon. So, you see, parang for me, I don't mind if I make 1 or 2 friends or 2 connections in a party. Because you're not really there to like freaking be friends with everyone. And also, I believe it's important na may connection kayo. Kasi if you guys don't resonate with each other, ang hirap naman parang hindi maglalast yung yung binibuild mong friendship. Or parang ang fake lang kagad. Exactly. Yeah, na parang may gusto ka lang sa kanila or baka may intention ka lang na very transactional kaya ka nakikipag-connect or network. Pero at least, if that's your intention, then just own it. Pero don't pretend like you're there to make friends if ang gusto mo lang naman talaga is network. May mga ganun kasi, di ba? Dapat maging genuine ka, no? Na, ito yung pag-uusapan natin. Kasi ito yung target ko. Hindi yung parang you're showing that person na you're interested in what they're doing kahit hindi naman talaga. Pero depende kasi siguro sa events. So let's say, kunyari, kung nandun ka naman sa, let's say, dun sa mga awarding. Let's say, for example, awarding night. Tas mga na-meet mo lang dun, yung mga company, iba't ibang company na owners, alam mo yun? So, Executives. paano mo, syempre, ibang approach. Ang weird lang na parang, every event, different approach yung gagawin mo to make friends. Oo, pero yung intention mo is not to make friends instantly, but you're just there to connect. Kasi when you say friend, that's a big word. It's like they have to know kung ano yung mga ginagawa mo or mga personal stuff. Yeah. When you make friends. Yeah, it's everything starts with connection, interaction, and nagiging friend or nagiging friendship lang siya, nag-i-evolve doon. If you invest the time, tas nurture niyo yung relationship, diba? So you don't instantly become friends with someone that you only met once, tapos sasabihin mo, uy, friends kami, you're friends on Facebook, but you're not gonna call them when you're having a tough time. They're not going to be on your list of people So to a call. friend for you is someone who you can lean on talaga. Hindi yung Iba friend yung- lang kasi nagkachikan kayo 1 or 2 times. Exactly. Kasi kapag adult ka na, and with everything you've already experienced in life, nagbabago din kasi yung definition
and yung significance ng word na friend. So before pagbata ka, magka-classmates lang kayo, parang, oh yeah, they're my friends. Umattend lang ng party mo one time, oh yeah, I have a friend this, I have a friend there. But actually, right now, iba na yung perspective ko about sino ba talaga yung mga tinatawag mong friends sa buhay mo, di ba? Totoo. Totoo nga, no? Kasi how do you make friends as an adult? That's a hard one. Making connections is not hard. Kasi simpleng bagay lang na may kayo, common interest. Okay, you're connected, but doesn't mean you're friends, di ba? So, kaya yung tanong na how do you make friends as an adult? It's not an easy question kasi talagang kailangan mong mag-reflect na ano ba yung values ko as a person and what do I actually expect or ano ba yung standard na meron ako sa tao before we can call each other friends. And being friends is two-way ha. Kasi marami sa atin na naturally giver tayo, patient, and sobrang generous sa time and resources natin. But we don't feel that we're being reciprocated. Would you call that a friend kung hindi siya two-way? Of course Of not. course, hindi. Eto, share ko lang. Something happened sa akin lately. So, there was this person na nakakachikahan ko siya, ganyan. Parang we're okay. But sometimes, the thing is, syempre dito ako sa Sydney, no? Hindi lang naman yung mga namimit ko dito is mga fellows. Maraming iba't ibang lahi. The thing with iba't ibang lahi is, iba't iba ang attitude. Na hindi tayo sanay. Parang we as Filipinos is sanay tayo, nagbibiroan tayo na, pero yung biroan na, hindi rude yung pananalita. Meron kasi akong na-meet na ibang lahi. Pero yung mga jokes niya is medyo below the belt na, yung ganon. And then Ay, sarcastic. Yes, may ganon. Tapos parang ako, iniisip ko, tama pa ba to? Or normal lang sa lahi nila to? Tatanggapin ko ba na ganito? Na baka pag kinonfront ko, nag-overreact lang ako, sabihin nila, OA ko. May ganon. Yung ganon. So, sabi ko, naisip ko ngayon, parang ayoko din naman maging rude. Pero, you gave that person a chance na, sige, parang tingnan natin baka ganun lang talaga. Kaya lang, ang mahirap doon, hindi ka na nagiging genuine sa sarili mo eh. So, na-offend ka kasi, tas meron kang mga, parang unresolved feelings towards this person. Exactly. Well, the thing is, hindi lang kasi ako yung nakaka-feel nung ganun. Parang may mga naririnig ako, pero hindi ko lang siya, hindi ko lang siya, parang masyadong sineryoso ba? Parang I still talk to that person, pero hindi na katulad before yung namin, yung relationship na So, medyo parang nagiging close na, parang, hindi mo naman kasi din kaya, dapat pilitin yung sarili mo. If you don't really feel, safe with that person, kasi, hindi naman sa sinasabi mo na ang arte-arte mo, masyado ka mapili sa mga magiging kaibigan mo. Pero sometimes, you have to respect yourself. Oo. I think you have to be. Oo, kailangan mo bang mapili? Kasi yung definition natin ng friendship ngayon and what you would do for a friend, knowing yourself now, talagang you will go all in eh. Kapag may friend ka, isang tawag lang yan sasagutin mo. My favor yan, gagawin mo. Like yung friend ko, she asked me to create funeral cards. Kakagising ko lang and I'm like, I promised her I will do it. And I did. 'Di ba? And at the same time, I think she's having a hard time na gagawin mo pa yung funeral card. May pinagdadaanan. You're going through grief. Yep. Ako, as a friend, I will do it for you. Kahit na wala akong time. My God, I will create time. Yung may time. Oo. Kasi You'll friend find kita time. eh. And alam ko na kahit hindi niya sabihin, I know that it's just way too hard for her to be doing this right now. It's such an emotional journey. Kasi family mo yung nawala eh. You're going through a loss. You're going through grief. But ikaw ba, if you called someone and said, hey, can you make me funeral cards on this app kasi namatayan ako? Oh, damn. Do you think Tas that person friend would do it for you? Kung hindi mo sila friend, totoong friend. Kasi hindi na, kung nag-care talaga sila about you, anong pinagdadaanan mo, and they know you, Yeah. talagang magbe-make ka ng, Effort, the person will diba? make an effort, make a time. Kasi that's how they can help at that moment eh. Yeah, you would be surprised na sa age natin ngayon, ang bilis na lang talagang masense kung yung isang tao is totoong kaibigan. Paano ba? Ayan, may Turuturuan mo guest kami. tayo.
Meron tayong unexpected guest. May nag, oh my God. Oo. And I'm just here to invite you to guest again. Perfecto. Guess what? Oo. Segue tayo dyan. Pero kasi for me, as an adult, di ba, like ngayon, I have high school friends and up to now, we still communicate and talk to each other and we're there for each other. Kahit na busy kami sa lives namin, pero pag nag-usap kami, ramdam mo na if something happened to me and I needed a friend to talk to, hindi ko na kailangan i-explain. Basta they will pick up the phone. You trust that that person will be nice. there for They you. will pick up the phone. And ako for me, that's one of the telltale signs na friend mo to or they really care for you because when you pick up the phone and you ring them, like what you said, 2 ring lang sumasagot or sasagutin yan, sasabihin yan, wait lang tawagan kita ulit or magte-text yan, wait lang, nasa Zoom ako or wait, kakagising ko lang or wait, may ginagawa ako, I'll call you back and they call you back. Imposibleng hindi yan tatawag kung talagang friend mo yan. Yung mga simple gestures like that, hindi kailangan grand gestures eh. Diba? Uy, pahatid ako gabi na. Diba? Ikaw, pag late na tayo natatapos, hindi ka nga, kahit ang laki-laki mo na actually, kaya mo na umuwi. Big girl ka Big na eh. girl. You can find your way home. Pero, as your friend, I'm not gonna let you take the train or ng metro ng gabi. We feel responsible. Baka maano ako eh. Baka pagalitan kami. Makidnap yung bata. Ang kalamsi pa naman nito. Maya na Uy, ano yung sinasabi mo sa live television? O, diba? So, anyway, ang sa akin lang, it's nice to start reflecting. Lalo na kapag may mga goals ka, like the one that, yung health and fitness na ginagawa natin ngayon, you really need to surround yourselves with people na they don't necessarily need to understand why you do what you do. Exactly. Basta i-cheer ka lang nila, iso-support ka nila, and kung kailangan mo lang ng sounding board or ng parang emotional support, talagang pipick up nila yung phone or they'll just check in sa'yo. Mag-check in lang yan na, uy, okay ka pa ba? Kinakaya mo ba? O kaya minsan pag di nasasagot yung call, no? Parang, uy, sorry, hindi ko nasagot. You make time or yung effort na mag-explain bakit hindi mo nasagot yung tawag ng kaibigan mo. And then, Or minsan mga ganun. magte-text, uy, okay ka lang, urgent ba? Ako naman, hindi urgent, pero ganito, ganyan. kunyari ako tatawag ako sa'yo, tapos hindi mo nasagot. Oh. Si Kati yung matagal magsagot eh. Tapos Siya kaya sasabihin, yung matagal. sasabihin ko, wala lang. Will you miss mo call lang me back? ako. Really? Hindi, busy ako eh. Hindi, kung hindi naman. Ay, hindi kita friend. Wala ka naman sasabihin, wag mo na ako tawagan, no? Panggulo lang to sa buhay ko. Sabihin Yeah. Anyway, pero ito yung nakakatuwa. Kasi we met people, ito lang. Yeah, nag-cafe tayo, di ba? Sa bagong Saya. community na ipinapasok natin ngayon. Nakakatuwa. Kasi for me, parang kahit na magkakaiba tayo ng ginagawa, ng ganap sa buhay, parang nagre-resonate tayo kasi meron tayong isang goal. Yeah, to be healthy and fit and work on ourselves, di ba? Tarot. Like yung isa, si V, di ba? Oh my God, talagang pagkakita namin sa isa't isa, tapos may mga bracelets kami na parehas. Although yung kanya, parang real gold yung sa akin. Sabi ko, ay, yung piyaw ko, parang fake. Fake pala. Kumukupas. Si Miss Via, Miss Via. Hello. Pero ibig sabihin, ang saya lang na sometimes, when you're around genuine people, parang you don't need a lot of words. Parang you can just tell like the way they look, the way they stand, yung postura, yung mga accessories nila, the way they speak, parang, oh my God, like, this is the kind of people that I wanna surround myself with. Kasi ang dami ko rin natututunan sa kanila. Totoo. I'm not saying they're perfect. Wala naman talagang perfect, pero ramdam mo lang yung genuine energy. Ayaw nyo nga maghiwalay eh. Hanggang sa point, umabot Hanggang 3 p.m. eh. magkakasama. Ang usapan lang, 10 to 12. Para silang sisters. Nag-OT, no? Umabot ng 3 p.m. Ayaw pa rin Parang magsihiwalay. dapat after nung concrete jungle, uwian eh. Ano nangyari? Coffee shop. Nagkoy pa. Nag-dessert pa. No? Nakakatuwa. Well, ewan ko. Kasi sige, medyo may na siya doon eh. May connection na siya doon eh, di ba? Yeah, kasi even si Abby, she's into health and fitness and nagkataon na, di ba, they met dun sa PT school. And then si Abby naman, nag-introduce din ng mga friends niya na into health and fitness. So now we actually have a team here in Sydney. And we're all doing the same thing for the next
100 days. Kaya Pero- nakakatuwa talaga. Nakakatawa yun si Abby. Kasi yung yung energy niya talaga, yung tao talaga yung lumalapit sa kanya na, parang nag-i-introduce. Super F siya. Pero- Super F. Tsaka, siya din Super talaga. friendly. Super friendly din siya. Like, nung Super F. nung sa PT, akala mo, parang, siya yung, nagulat ako, every time na naglalakad kami dun sa sulok-sulok, kahit sang sulok ng part ng gym, may mag-hi sa kanya. Or alam mo yun, may mga talagang tao na, "Hoy, how are you?" Yung gagano. Talaga sobrang sobrang talaga niya siyang kilala. Sabi ko, tagal ka na ba nag-gym dito? Sabi niya ganun. Wala, mahilig lang siya talaga makipag-friends. So, okay, sagutin natin yung tanong. How do you make friends as an adult? Ako, yung how I make friends as an adult is, syempre, unang-una, titingnan mo ba kung pag in-approach mo ba yung tao is mag-react ba sa'yo in a way na friendly din. Parang yung person gives out the same energy na binibigay mo sa kanila. Pero kapag nagbigay ka ng 100% energy and then yung binigay lang sa'yo is like 20% or 10% para lang maging polite lang, sumagot lang ng ganun. Parang, okay. Pero okay na yun. Okay na yun. Hindi na ako makikipag-close pa na chami-chami okay. ka. Ganun. Oo. Kasi syempre nakakaya naman. Ito naman FC naman nito. Kakakita lang natin. Kakakamit lang natin. Diba? FC is for feeling close. Feeling close. Feeling chismosa. Feeling committed. Okay. So first of all, so you don't mind approaching and you don't mind taking the first step to break the ice. Pero chine-check mo kung interested din ba sila sa'yo the way you're interested to talk to them. Kasi to actually feel connected to someone, you have to be genuinely interested. What are they doing? What do they do for work? Where do you live? Diba? Like even like small talk lang ng mga basic Mag-a-ask ka ng mga basic questions, information. As long as it's not like sobrang personal naman. Para ka investigador. Oo. Like, ako hindi May ballpen siya kami. Also, what's your name? What's your age? interview. Pag ginanon mo ako, ano ba to? Network. Hindi. Ano lang yun. Kumbaga yun na nga yung small talks, di ba, na tinatawag. Kasi kapag introvert ka, tapos you want to improve your networking and communication skills, nasa isa sa mga tips yan na you have to ask questions, be genuinely interested, and not make it about you. Like, make it about the other person. So, wag ka naman stalker mode. Oh my God. Alam mo yung stalker naririnig ko mode? parang ang hirap naman makipag-friends. Ay, hindi naman. Kaya ano? Hey, do you go here often? Ganon. Yung mga ask open-ended questions. Yun yung sinasabi nila. If you want to be a good conversationalist, ask open-ended questions and then be curious and then wag mong sinasapawan yung sinasabi nila. Kasi may mga tao, kunyari, nagsasalita pa si Pao, tapos, alam mo yung in the middle of her sentence, nag-i-interrupt ako kasi I want to make it about me or I'm so excited, I need to say something interesting. I cannot even wait for her to finish. So, rude yun. And then, talagang right there and then, mawawala mo na yung attention ng tao kasi isipin nila, ay, ano ba to? Kala ko interested sa akin yung pala. Sa akin, ito yung, you have to, talaga, connect with people Di ba? Especially, ikaw coach, kailangan meron kayong connection nung client mo, di ba? So, ang funny lang na, kalimutan ko yung term ano ba yung term nung parang, you have to hit, like, yung make point siya parang, It's like a sweet spot. oh, sweet spot. Yeah. Yun, you have to hit the sweet spot or like show yung parang mayroon kayong same interest. Alam mo yun na say, like napapanood mo ba yung ganit like sports? Are you like into sports? And then magta-throw siya ng soccer, sasabihin niya, soccer. And then ikaw, kunyari, you're into soccer. And then doon na magkiklik yung conversation. Yeah, that's called building rapport. Oh, rapport. okay. So, rapport. R-I... Report. So, report. Rip. So, di ba, building rapport. Kasi talaga, importante talaga yung... You really can't have everything. I told you, Joke lang. my brain is not giving. It's been a long day. My brain is damaged. The joke. It's been a long year, okay. Parang January pa lang, no? Ano ulo ko? So,
So kasi kapag rapport, okay, you've basically gone through the initial stage of awkwardness. Like, na-break mo na yung angst, you started talking, and then sinasabi mo na, kailangan yung trip niya, trip mo. So meaning to say, meron talaga kayong mga hobbies na like same. Like, you have shared interest. Like tayo, health and fitness, and then you met someone na also into health and fitness. Para ang bilis para ang bilis nyo pa mag-connect, and you can start making plans. Like, uy, ano tayo? Mag-walking naman tayo minsan, or let's go for a run. It gives you an entry point to actually schedule another meet-up where you can do things together. Uy, mag-coastal walk tayo. Or mag-bar tayo. Ano ba? Go yan si Paul. Actually, ganito. Anong mo? Gusto mo mag-coastal walk? Or pwede naman tayo uminom ng weekend? Coastal walk, pas we inom. Depende kung ano yung pinili niya. Ganun tao siya. Ganun ginudge. Uy, gusto mo mag-workout tayo or burger na lang? Sabi niya, burger na lang. Oo. So, di ba, it gives you an enjoy. Kasi kung na-enjoy mo yung conversation with this person, won't you want to actually meet up with them again? Pero this time, either kayong dalawa lang, or maybe you'll invite another group of friends, tas you do something na i-enjoy nyo parehas. Like you're going for a walk, or you're going to the gym, or mag-meet up kayo sa cafe, and then parang may follow-up eh. But if at the first instance, ayaw mo nang kausap tong taon to, parang it's like wala na second date. It's like dating in a way. If you in the first date, you're like, turn off ako. Parang, oo nga, no? Wala na second date. Okay yun na. Follow-up. Pero totoo yung ganun, no? Na kapag ka nakikipag-friends ka, tapos in-approach mo yung tao, parang, if you ask the questions, you make them feel that you're really interested in them. Instead of you, like, tapong ka lang ng tapon about yourself. Diba? Pero mas magiging interesado siya sa'yo if she feels or he feels like you're interested in him or her. Yung ganun. And nag-ano ka din, nag-share ka din ng information so that you're also contributing to the conversation. Kasi may iba naman, tanong lang ng tanong, pero ayaw nila naman mag-share about themselves. Parang, alam mo yun, Investigador. parang interviewer mode. Hindi kasi, it's easier sometimes for other people to share. And then ikaw mismo, you don't want to be vulnerable. You don't want to share what you love doing. You don't want to share what you do with your time, where your family's from. May mga tao, they don't want to talk about family. They don't want to talk about their siblings. They don't want to talk about their work. So parang feeling mo, masyado namang one way. Ako nga, sinabi ko na sa'yo yung kwento ng buhay ko. Tapos ikaw, simple things lang, parang ayaw mo mag-share. So, i-ano mo din, i-balance mo din. So, you're basically like, you're dancing in a conversation. Like, wag naman yung masyadong sila lang yung nag-share. Hindi naman yung puro ikaw nagsasalita. It's an art. There's an art to a conversation. Pero, i-share mo ba yun ng, like, ngayon lang kayo nag-meet? Not your entire life and your lahat na nangyari sa timeline mo, but just the ones that you think will be of interest to this person. You're not going to disclose everything about your life, but you're sharing enough to build trust. Kasi like ako, si Pao, the first time I met her, parang medyo, parang ilang, na parang wala akong maaalala na talagang nagkaroon kami ng fun conversation. Kasi bago lang siya sa Sydney noon eh. Tapos nag-holiday lang siya. Pero nitong 2024, yung nag-cafe tayo, tapos sobrang, she's into health and fitness. All of a sudden, parang nag-open up yung possibility of friendship. Because how to make friends as an adult, it's not hard. If you are open to that possibility of creating friends. Kasi kung sinarado mo na yung doors mo and everywhere you go, you're like, I don't need friends. I don't need new friends. My friends naman ako eh. Yeah, but those friends of yours, from high school, from uni, from your work, they're parang hindi naman all the time same kayo ng path na tinatahak eh. Minsan mag-grow ka or may mga bagong interest ka na, and you should just be open to meeting new people na same ng interest sa'yo. Oo. Without needing to feel like kailangan mong iwan or i-cut off yung mga friends mo from like 10 years ago. Unless you have a good reason to cut them off. Parang dati. Ayan na. Nung first time tayo nag-meet, naalala ko lang kasi nun, si Cathy kasi parang yan eh. Kakausapin ka yan. Let's see if you're worthy of, Worth my time. Worthy of my time and yung conversation na to. Nag-review ka for an exam ata nun something. Kasi she's an accountant. And you're taking accountancy. The CPA. Yun. Pagod ako nun, girl. Tapos may dala siyang libro. Oo. Ganon kapal. Ang kapal ng libro. Bible. Tapos parang ako,
parang nahihiya akong kausapin to. Baka sampalin ako ng libro. tulog. O, di ba, Ganun siya. na-judge ako? Pero, hindi naman nga kasi ako ganun. It was just that maybe you just met me at the wrong time, at the wrong place, at the wrong era. Di ba? Pero, I'm so glad na at least na ano natin yun. Nalagpasan natin yung initial hump. May initial assessment. Second, naka-assessment ka na. Sasalang ka muna, no? Give me a chance kasi. And I worked hard on myself para hindi na ako ganun yung aura ko. Kasi in the Huwag ka na kasing magpaano ng kilay. Just leave it. tanggalin ko na lang. Hindi, paano Mona mo? Lisa. Hindi. Sige, papawax ko to bukas. Bukas. Mapatanggal ko na to. Sino ka dyan, Da Vinci? Da Vinci Mona Lisa. Wag mo na kasing pag ano, tanggalin. Ang daming potential friendships na nawala because of this kilay. Papatanggal ko na tayo. Patatukan ng kilay, girl. Yung pa-zigzag. Ano, isang ganun. Pa-zigzag, parang dili alam kung galit ka ba or not. Pero I love it. Sobrang thank you na pinaalala mo sa akin yun. Kasi ako din talaga before, I admit, hindi rin ako sobrang open to new friendships kasi marami din akong trauma sa mga ganyan, making new friends. So, but anyway, we are here. It's 2025. We want to create a new and we are opening up ourselves to new possibilities Yes. in terms of creating new friendships, building new communities. Ano pa? Building Ang gusto ko new. salita, no? Oo. Building a new. Building new family. A new me. Oh, building a new us. Yeah. Building a better me. A better place for all of us. Heal the world. Make it a better place. For you, and for me. And the And the entire entire human race. Human race. Oh, di ba? Ikaw. Tugtugin. Ano There ko? are. Hindi ka makakataka. So, as an adult now, knowing what you know about yourself, how do you make friends as an adult? Knowing what I know now. Knowing what I know now, syempre, ayun nga, like, I'm the one, yeah, I think I'm ready to break the ice. Alam mo yun, na parang, Paki ko ay yellow, te. Saan may break? yung gano'n nga, parang, okay, ako na mag-start ng conversation. But, Wow, totoo. Conversation start. pero, depende pa rin kasi sa tao eh. Minsan, ang hirap talaga mag-ano ng conversation. Like, pag wala kayo ng same interest, parang yung conversation is small talk. Parang ang hirap din naman na puro ikaw na lang yung tanong. Alam mo yun, tas siya, wala siyang ina-adapt. So, it's just telling you na parang ayaw niya ng conversation. Parang no, walang interest yung Yeah, but sinasabi how mo. that person responds to you, hindi mo naman kontrolado yun eh. So, what is it that you can do, yung action na pwede mong i-take to make friends? Kasi, if ikaw, sobrang friendly ka, pero yung kausap mo, parang not interested, Ayun hindi nga, mo kasalanan yun eh. Yung may mga ganun, but siguro, I won't force it. Yeah. I won't force it na. You try to converse, Oo, pero oo. no forcing, right? Oo. Walang forcing na magaganap na, ikaw sabihin mo nga, makipag-usap ka. Parang Tawagan nila yung police. Ito parang sa probinsyano naman. Ay, ano ba yun? Yung bata po. Oo. Actually, Coco Martin, kung nakikinig ka, sobrang fan mo si Ging. Oo nga, gusto mo doon. Gusto niya maging friends yung mga nasa Dahil Bata Quiapo. fan siya, no? Bigyan mo nga kami ng isang linyahan ni Coco Martin. Na ano. Sige, my God. go. Kahit Yung line niya. Gayahin mo nga, paano? Sige. Oh, ready, set, Go. action. Niya. Rigor! Papatayin kita! May mga ganun eh. Ngayong alam ko na, bakit ka na? Ngayong alam ko na hindi mo ako tunay na anak. Niya, papatayin kita! Yung mga ganun eh. Kaya nga, wag niyo naman ang pag-roleplay. Nahimahiyain nga ako pag ganyan eh. Mahirap akong umarte. Kaya walang gusto nakikipag-friend sa kanya eh. No, medyo may ano eh. Anyway. May saltik. Pambod. May saltik. Ayaw nila ng ano. Hindi, baka hindi ko lang sila ka-align talaga.
But that's fine. Okay lang naman. Oh, no? hindi sila fan ng Batang Quiapo. Ito kasi sobrang fun eh. Hoy, ang dami kayong fan ni Coco Martin sa Tambalong. Ba't ka nagagalit? Hindi mo kong judge. Reactive na. Okay. Hoy, o sige, dahil dyan. Oh, so what else? Anything else? Ano pa yung mga ginagawa mong ways right now to make friends as an adult? Ano pa ba? Siguro, kahit, without asking me about myself, I still share it. Parang, parang, Nag-open up ka. just to make them feel na, I'm sharing it with you because parang, I want them to feel na parang, pwede din silang mag-share. Na kahit small, kahit hindi naman sobrang personal, but you can share something. And it's safe. Alam mo yun? Whatever you share it with me. Parang, I make them feel na safe yon. Yung mga conversation. So parang nagdi-drip feed siya ng mga personal information or mga personal sharing. Kasi nga naman, kapag nag-share ka, parang feeling ng tao, ay, you thought of me na, that's something na nag-share ka sa akin. Parang, I feel close. FC na kayo. May ganun. Kasi kami, like example kami ni Abby, medyo parang nung una, hindi pa kami vibe. Alam mo yun na parang, di siya nag-share. Medyo siya. Ilang pa kayo? Mga Ilang sa ganun. isa't isa? So ako, I'm sharing something and then parang, just to make her feel na you can share something too. Na, and it's safe. Ang galing. Alam mo yun. Parang ganun. Yeah. So, siguro ganun nga. When you're an adult, minsan, you feel like it's not that easy to build trust. Kasi if you look at your friends from high school, parang how many years of friendship yung pinagsamahan nyo, and you cannot easily replicate that with someone that you meet. Yes. And then once in a while, you surprise yourself na true friends or yung mga tao na align sa'yo, it's so effortless to be friends with them or it's so effortless to connect with them. Totoo. Saka yung conversation, hindi lang basta conversation eh. Nagiging deep yung conversation. O, tas to the maya point na- funny, it's maya Diba? seryoso na naman. Exactly. Kasi madami din akong conversation with workers, alam mo yun. And this, walang meaning and Yeah. then hindi nagre-resonate. Walang connection. Oh, parang minsan, ayun na nga, parang you just avoid conversation with. Dadating din yun. Kahit yung first time na kayo lang nag-meet, dadating yun. Kasi minsan na-feel din ng tao na, I can trust this person. Alam mo yun? Especially kapag sobrang in tune ka na sa sarili mo. Because when you love and accept who you are, kasi ang dami mo ng mga transformation work or inner work na ginawa, people are attracted to you. They cannot help it. They don't even understand bakit parang gusto ko nilang kausapin or i-approach. Like ako before, sa gym, pag pumupunta ako sa gym, hindi ako nginingitian ng mga tao. Mataray ka nga kasi. But recently, hindi ko naman sila kilala. Nakaupo lang ako, nagpapahinga. Minsan ang pangat ko pa kasi para talagang feel na feel ko mag-workout. Tapos may dadaan. Ngumingiti. Yung magbabalik lang ng equipment, tapos lalagpasan ako, tapos magkaka-eye contact. Alam mo, nag-lock-in kayo ng eyes. Whether babae or lalaki, tapos napadaan lang. Tapos parang mag-smile lang sila. Before, alam mo, hindi nangyayari yun. Kaya akala ko something's wrong with me na talaga. Baka kasi before Sobrang iba yung vibe ko before eh. mas palangiti ka na ngayon, feeling ko. Friendly, oo. And open. Dati kasi yung May email aura. address niya maldita_08@gmail.com. So, wala naman nagbago sa kilay ko. Andito pa rin naman Energy, siya. Pero yung energy din. energy ko nag-iba, I swear. Oo, may, di ba nga kanina sabi ko na nababasa mo yung energy ng tao? Kung gusto mong i-approach yung isang tao. And hindi lang to haka-haka kasi may mga ibang tao akong nami-meet recently. Sabi nila, oh my God, it's like, I love your energy. You're like, you're just so light. And then, I don't think they use the word glowing, pero para daw, you lighten up the room or parang ganun. So sabi ko, I thank you. I'm a sun. You light up I'm a my sun. life. You light up my life. I'm a lamp. You light up my You life. light up my life in the morning. Hindi ba yun? Hindi ba yun? You changed my life pala yun. Ito kanina ka pa yung song mo Hindi ko alam. Iba-iba lyrics. Wala ako wala ako sa yan, hulog walang ngayon. tulog. How do you make friends with People around you. I don't. Maldita po talaga siya. Okay, so seryosong sagot. So, di ba, okay, people have this impression of me na wala akong time, busy ako. Pero actually, na-realize ko na
hindi naman sa busy ako or hindi naman sa wala akong time. I have time, I can make time, and I can create time for the people that I care about. So, when I make friends, ang una kong yung punchline ko, yung una kong sinasabi, tara coffee tayo. Or tara let's hang out sa cafe. Parang yun kasi yung safe zone for me. What if yung person hindi mahilig sa kape? Ha? Hindi siya mahilig sa coffee? Cake. We Mag-cake cannot lang be siya. friends. Oh my God! Ayun I'm yung so first sorry. requirement. I'm so sorry we cannot be friends. Kasi yun yung place ko, that's my comfort zone na I can share about myself and then kwentuhan tayo. So, if i-reject mo ako kasi hindi ka nagkakape, it's a sign na ayaw mo mag-effort. Kasi kung hindi ka nagiinom ng coffee, you will actually still join me. Tapos magbaon ka na lang ng coconut water mo. Kung di ka mahilig. Or magdala ka ng something. Or sabi mo, okay, I don't drink coffee but I'll order something else. Pero yun na yung invitation ko. Kasi pag in-invite kita na hang out tayo, coffee tayo, or let's meet up at Starbucks, yung office ko, sa Mars din. Next time charge ka na ng Starbucks. Oo. Hindi ko makita naman sila sa akin kasi nagdadala din naman ako ng friends. Kung kailang Starbucks ka na since 2015. Oh, pero yun na yung ko, whether Starbucks or basta any cafe, yun na yung sign ko na, huy, I want to get to know you more. Or, pag sila naman yung nag-invite sa akin na, oy, meet up tayo sa ganitong place, free ka ba? Talagang, wini-workout ko yung schedule ko para lang makipag-meet sa taong to. Diba? Kahit na I'm in the middle of like a busy week or a busy day, basta pag gusto ko talagang kilalanin yung mga tao, nag-effort talaga ako. So for me, kasi love language ko, diba, quality time. Akala ko coffee. And coffee. Coffee and quality time. So, wala. Sobrang basic lang. Basta pag mahilig ako mag-message sa'yo. Kasi hindi ako pala message, di ba? I hate long messages. Ayoko ng nobela. Pero pag nagno-nobela ako sa'yo, ibig sabihin, Galit I like ka na. talking to you. Oh my God. Hindi galit. Like, it's my way of actually showing off effort. Kasi kung mahabang kwentuhan, parang mag-meet na lang tayo in person or, di ba, phone. So, yun nga, basta ramdam mo na nag-e-effort ako sa'yo mag-text, nag-e-effort ako makipag-organize sa'yo na catch up tayo, meet up tayo, kain tayo somewhere, or punta naman tayo sa cafe. That's just my way of saying I like you and I want to get to know you more as a friend. Let's connect. Yes. Yeah. And then, another way for me, I would say, is kapag ini-invite kita sa mga events ko, then I have this intention of becoming friends, di ba? Kasi kapag in-invite kita sa event ko, whether kunyari birthday ko or dinner or whatever event, ibig sabihin, naalala kita. It doesn't have to be like a major event. Basta pag naalala kita, uy, tara, join ka sa amin sa ganito event. Hang out tayo. Ayun lang. Nice. Of course, ang takeaway ko dito is you can, push people to like you. If hindi sila makaresonate sa'yo, well, that's just it Pero still, you made an effort to try and learn about them or, makipag-converse with them. Pero if it doesn't resonate or you guys don't resonate, you don't have to push for it na para sabihin na you're friends with everyone or what. Oo. Yeah. Nice. Truth. Ganda yun. Don't force friendships. And friendship, parang pili ka lang. Pili lang talaga yung pili lang. sasabihan mo ng friends. Uy, nakaka-heartbroken din na. Kasi ikaw gustong-gusto mong makipag-friends dun sa taong kasi sila pala, they're not interested. Hindi lang sa love life ang nakaka-heartbroken eh. Friendships Even din. with friendships. Yeah, agree. Friendship. Siguro yun nga, listening. Kasi minsan parang it takes someone to, yung may kailangan nakikinig. Diba? Minsan when you're having conversation with someone, minsan yung conversation hindi siya naglalast because you don't show interest. So, yun nga, yung parang listening is like things that you have to show them na parang, uy, yung conversation is interesting. Okay, tell me more about it. Alam mo yun. So, ayun. Para, mag-last yung conversation. Yeah, so it's like being intentional with your conversations, diba? Na before mo kausapin yung tao, just ask yourself na, why do I want to talk to this person? Transactional lang ba to? Gusto ko lang makipag-connect kasi sikat sila? Or I actually want to learn something from this person. So true. Yeah, it always starts with intention and yung long-term, parang yung long-term goal mo talaga. Whether it's to build network, relationships, new friendships,
Yan. So ako naman, I learned that don't stop yourself from inviting new people into your life. Kasi there was a point na I stopped making friends kasi parang feeling ko I'm not worthy of their time and connection if I cannot do anything for them. Ganun kasi yung naging basihan ko ng friendship before eh. Na if I can do something for you, then you like me and then you will want to be friends with me. So ako naman, nag-put up ako ng wall kasi ayoko na ma-feel yung parang ako yung nare-reject. So I had to put up this wall. And I had to pretend that I'm not interested, I don't wanna make friends, carry lang kung hindi tayo nagko-connect. Pero na-realize ko, I actually want friends. Like, I want new and genuine friendships in my life. Kasi sila yung tutulong sa akin mag-grow. True. So, kapag naka-receive ka sa akin ng invite, magkape, at nag-ring ang phone mo, girl or boy, sagutin mo. Sagutin nyo, ako lang to. Huwag kayong matakot sa akin. Magkape lang daw kayo. Oo, kasi one time may tinawagan Tapos may ako. Coffee, catch up lang. Tas, kasi one time, may tinawagan ako. Alam mo, reply sa akin, okay ka lang? Kasi nga, hindi ako usually, di ba, na tumatawag. So, parang feeling nila, either am I in trouble or is something wrong with you Siguro or may nangyari ba? matagal ka nang hindi nakapag-usap sa tao na yun. For a long time, shut down ko yung sarili ko. I really shut a lot of people. Choy! Sinat mo talaga. Hindi shut. As in, nag-create ako ng wall. Okay. Okay. Pero anyway. Malakas shot eh. Man down. Dami sinat daw. So eh. ngayon, basta. If I wanna spend time with you and I'm inviting you for coffee, and kapag nilibre kita ng kape, I must really, really, really love. Desperate. I must be desperate. Desperate to make friends. I must really, really appreciate your company and presence. Kasi, di ba, time is your most important resource. Hindi biro na mamigay ka lang ng time kung kani-kanino, di ba? And time is True. gold. You just don't give it So out ngayon- to And anyone. health is wealth. Ngayon nga natin natutunan alam mo, totoo talaga yun. Anyway, Let's wrap go, up tayo, let's guys. go. So, thank you so much for listening to us. If you want to listen to our chikahan na maraming laman, please follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. And we also have TikTok na really soon maglo-launch na kami. So, ayun, thanks again for listening. And again, we are the 1% Marites here in Sydney. Your number one source of chismis, word spreading. Thank you.